Saturday morning mga kapuso! Welcome once again sa Pinoy MD. I'm sure marami ho sa atin ang refresh na naman. Siyempre nakapagbakasyon. Ito pong nagdaang Holy Week break, di ba? Pero kung medyo bitin pa ho kayo dyan, aba sagot na namin ang susunod nating water park na papasyalan. At ang maganda niyan, dito lang po yan, within the metro. Kung saan yan, abangan mamaya. Kamusta zipline? Masaya mag-zipline? At kapag nag-outing, syempre may baon. O eto, natikman nyo na ho ba ang rabbit siomai o kaya rabbit tocino? Ano nga ba ang lasa niyan? At ano nga ba ang advantages daw ng pagkain ng rabbit meat as compared to pork and beef? Yan din, aalamin natin. Samantala, eto, dating 1,025 ang kanyang grado sa mata. Aba ngayon, 2020 na ang kanyang vision. Napakalinaw! Paano nangyari yan? Ayan din po, alamin natin mamaya-maya. Nabasa ko na yung hindi ko mabasa nung before surgery. 5/19/11. Natatandaan ko pa nga po ngayon 5/19/11. Naiyak ako. Wag kang umiyak. At eto pa, iwas din po tayo sa paggamit ng iba't ibang mga beauty products without consulting. Eto po ang ating mga eksperto tungkol dyan. Kapag may cyst na at may pustule, yan yung tinatawag na severe acne. Dahil isa po nating kapuso, naku, imbis na mag-clear ang kanyang skin sa tagyawat, abay, nagpatong-patong pa ang acne sa kanyang mukha. Sobrang nagsisi po ako. Kasi sana isang tagyawat lang naging sobrang malala pa pala yung mangyayari. And as always, makakasama pa rin po natin ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez para sagutin naman ang inyong mga ipinadala sa aming mga Facebook questions. Kaya abangan ang lahat ng yan sa aming pagbabalik. Welcome back sa Pinoy MD and as promised, kasama po natin ngayon ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Good morning, Connie. Of course, good morning po sa lahat ng nakatutok sa amin ngayong umagang ito. Ano nga bang first question of the day natin, Connie? Doktora, ano nga raw ba ang gamot sa fungal infection sa kuko? Tanong yan na ipinadala ng kapuso nating si Roger Monte de Ramos. Alright, alam niyo po maraming dahilan ang pagkakaroon ng fungal infection sa kuko. Unang-una na dyan is poor hygiene. Pangalawa is poor circulation doon sa paa. And pangatlo, of course, yung may poor immune system and dun sa mga diabetic, no? And of course, also dun sa mga may mga infection or may fungal infection sa ibang bahagi ng katawan, pwede itong malipat doon sa may kuko. So ano nga bang pwede natin gawin, no? Unang-una, kadalasan binibigyan ito ng mga topical antifungals or mga creams in the form of cream, lotion, or mga solutions, no? And of course, kapag ito'y malala na, binibigyan na ito ng mga oral antifungals. And ang good news dito ay meron na ngayong lasers na pumapatay dun sa mga fungus sa kuko. And of course, pinapaganda pa niya yung itsura ng kuko later on. Samantala, problema nyo rin ba ang chicken skin sa underarms? Doc, ano nga ba ang gamot dyan? Yan ang tanong ni Lindsay Monfort. Alright, alam niyo po kasi maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng chicken skin dyan sa underarm. Dahil sa irritation from constant waxing, shaving, and plucking, nai-irritate yung skin dyan. Or kapag may mga pinapahid ka ng mga deodorants na nakakagasgas or too strong, no? Kumbaga nagkakaroon ng plugging of the pores. Pag ikaw ay merong dry skin, plain and simple dry skin, kung meron kang history na may asthma of the skin or kaya asthma or tinatawag na mga eczema, no? Madalas ay dry din yung balat dyan sa kilikili. So ano nga bang pwede mong gawin? No? Unang-una is, number one, you can put mga creams on that area to moisturize and soften the skin. And of course, to smoothen it later on. Kagaya ng mga creams containing mga lactic acid and of course, mga glycerin. No? And another thing is pwede ka rin magpa-permanent laser hair removal. No? Kasi para matanggal yung mga bumps ng mga hair follicles para mag-smoothen. And of course, pwede rin yung mga pigment lasers, no? Nakaka-whiten and of course, nakaka-smoothen din later on. Pero ito, ang COVID vaccine daw, pwede bang magdulot ng allergy? Ang tanong na yan galing sa kapuso natin naman na si Robel Lial. Yung COVID vaccine actually, pwede rin talagang mag-cause ng
allergy dun sa mga patients who have history of atopy or mga urticaria or anaphylaxis, no? Kung kaya't meron ngang mga iba-ibang alternatibo or iba-ibang vaccines na yung tinatawag nga na mas safer for mga patients who have allergic reactions, no? And also, pwede rin temporarily, sinasabi nga nila, marami ring nagtatanong kung ito ba'y nag-worsen temporarily ng eczema. Yes, pwedeng temporarily mag-worsen ng eczema kagaya in patients with asthma of the skin or mga psoriasis. But of course, hindi pa sapat ang pag-aaral talaga. Talagang dapat pang mas pag-aralan pa ng husto. Kung kaya't ang advice natin sa mga merong mga allergies ay huwag niyo pong hihinto ang inyong mga medications kapag kayo magpapa-vaccinate, no? Para mas safe po tayo. At tila nagkakakaliskis na anit? Ano raw ba ito kaya na nangyari sa anak ni Angel Dr. Jean? Ayan yung tinatawag na seborrheic dermatitis or cradle cap, no? Usually nangyayari ito sa mga babies from 2 weeks up to 1 year old, no? Ang itsura nito ay parang tinatawag na stuck on crust o mga sticky scales doon sa scalp na kulay dilaw, no? Yan ang seborrheic dermatitis, no? Ang ginagawa dyan temporarily, ang pwede mong magawa is to, of course, lagyan mo ng coconut oil, no? Yung scalp ng iyong anak at brushin mo para matanggal yung mga scales, no? Dahil yan kasi dun sa oil, no? Excess oil, and of course dun sa tinatawag na yeast infection o na tinatawag na malassezia, no? So kapag ito'y may pamumula na at uncomfortable na sa iyong baby, ay dalhin mo na siya sa isang dermatologist dahil pwede na siyang bigyan ng mild cortisone cream and of course bigyan din siya ng possibly ng pamahid na antifungal. And of course, only use mild shampoo. Thank you so very much, Dr. Jean, sa pagsagot sa aming mga Facebook questions at salamat din po sa mga nagpadala sa amin ng inyong mga katanungan. Until next Saturday, padala lang kayo. Magbabalik pa rin po ang Pinoy MD. Gusto mo bang tumawid sa hanging bridge? Mag-ala Superman sakay ng zipline at magpadausdos sa mga padulasan habang nagbababad at nag-e-enjoy sa gitna ng swimming pool. Kung oo, atak na sa bagong indoor water park na ito sa Taguig City, kung saan ang mga chikiting pwede rin ma-enjoy ang extreme activities habang nagsuswimming. Para itong malawak na playground sa gitna ng swimming pool. We wanted to bring back the concept of pagtatampisaw, but we wanted to create a really safe environment for them to do it in. So we wanted to bring, the family together to enjoy. Kasi pati yung parents nila nag-enjoy. Ang high school besties na sina Christina at Myrene to beat the summer heat dito gumora kasama ang kanilang mga pamilya. Talagang naglalaan kami ng time na mag-book ng flights, mag-beach, ganun. Maghanap ng mga travel organizers. Mostly talaga yung hilig namin is outdoor. Yung panganay namin is umakit din ng bundok. Mostly sa mga beach naman po. Ngayon trinay namin indoor naman. Binanggit niya sa wall ko sa Facebook. Kasama Nag-comment siya, G nag-comment daw. siya, sabi niya, game daw sila. Kaya bigla ang set agad. Para komportable sa kilos, ang mga chikiting ni Christina at Myrene nagpalit muna ng swimming attire bago naglublob sa pool na may lalim lamang na 3 feet. Dahil mababaw lamang, safe ito sa mga kids. Meron din silang nakaantabay na lifeguards. Kanya-kanya rin silang basaan gamit ang water cannons at fountains. One-to-sawa rin silang nagpadula sa giant, couple, at loop slides. Sarap! Pero ang talagang sumubok sa kanila, ang pagtawid sa hanging bridge. At paglambitin sa zipline. Ang mister ni Myrene na si Jeffrey at ang 5 taong gulang nilang anak na si Johan, chill lang habang tumatawid sa hanging bridge. Sa dulo ng hanging bridge ang zipline. Pero nang narating ito ni Johan, bigla siyang kinabahan. Kayanin kaya ito ni Johan?
Pero bago ho yan, alam nyo ba na merong tinatawag na 12 types of play? Ito po yung iba't ibang klase ng forma or activities ng mga bata depending on their age. Social at physical play daw ang mga water park para sa mga bata dahil bukod sa may mga nakakasalamuha ho silang mga ibang mga kaedaran din nila, syempre nag-i-enjoy din po sila sa mga iba't ibang activities at amenities dito. Nakatutulong ang mga ganitong klaseng physical activities para ma-improve ang balance, coordination at motor skills ng mga kids. Mas nagagamit din nila ng mabuti ang kanilang energy. Higit sa lahat, ang pakikipaglaro at pakikihalubilo nila sa ibang mga bata, malaking tulong para ma-improve ang kanilang social skills, gaya ng pakikinig at pakikipag-usap. Matapos na matawid ni Johan ang dulo ng hanging bridge, ready na siya to conquer his fear para naman mag-zipline. You can do it, Johan! Kamusta zipline? Masaya mag-zipline? Ang kanya namang daddy Jeffrey, hindi rin nagpahuli. Lalo't ang zipline, kaya raw magsakay ng taong may bigat na hanggang 200 kilos. Time slot na 3 hours, sobrang sulit na. Yung panganay namin, sobrang enjoy. Napaka-active. Ikaw mapapagod kakahabol. Samantala, para maiwasan ang overcrowding at ma-maintain ang social distancing, limitado lang ang pinapapasok sa water park. Dapat lahat din ng guests bakunado. We accept kids as young as 1 year old, and we also have seniors here. Pero for the younger kids, they ride on the vaccination cards of their parents. We require the use of swim caps and aqua shoes para iwas aksidente sa loob. Ngayong bakasyon, sulitin ang bonding kasama ng pamilya. Parang ating summer, maging summer to remember. Itinuturing na asset ng 27 anyos na si Farah ang makinis niyang mukha. Para nga raw ma-maintain ang kanyang clear face, gumagamit si Farah ng set na pampaganda. Pero ang dati face to remember, nauwi sa disaster. Nang dahil daw kasi sa paggamit ng produktong pampaganda, ang mukha ni Farah namula, namaga, at napuno ng naglalakihang tigyawat mula ilong, pisngi, hanggang baba. Nagsimula raw gumamit si Farah ng set na pampaganda ng tubuan ng isang maliit na tagyawat ang kanyang mukha. Sobrang nagsisi po ako kasi sana isang tigyawat lang naging sobrang malala pa pala yung mangyayari na ine-expect kong gagaling. Sa kagustuhang agad itong mag-dry, gumamit siya ng mga beauty product na nabili niya online. 2 beses kada araw kung i-apply ito ni Farah sa kanyang mukha sa loob ng 1 buwan. Pero sa halip nga na gumaling, mas lumala pa raw ang kanyang kondisyon. Araw-araw po, halos di ko na po mabilang kung ilan po yung tumutubo kasi kahit po sa mismong tigyawat, tabi-tabi na po sila nagkukumpulan. Nanganganak po talaga siya, hindi lang isa sa isang araw. Sobrang dami po. Alam niyo ba na ang tagyawat ay isang klase ng inflammation o pamamaga ng ating balat? Nangyayari po ito kapag ang ating dead skin, oil or bacteria ay bumabara po doon sa ating pores. At kapag nangyari yan, nagiging pimple ito tagyawat o di kaya naman whiteheads or blackheads. Kapag ito'y na-impeksyon, nako po pwede huyang mamula at kung minsan pa, magkaroon po ng nana o pus. Dahil dito, si Farah, wala na halos mukhang maiharap sa ibang tao. Hindi na po ako lumalabas, hindi na po ako nakakapag-meet sa mga kaibigan ko. Kahit bumili sa tindahan, hindi ko na po ginagawa. Depressed, lahat din po na insecurities nasa akin na rin po siguro kasi dahil nga po ganun yung nangyari sa akin. Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, ang kondisyon ni Farah, severe acne. Kapag may cyst na at may pustule, yan yung tinatawag na severe acne.
malalim na yung mga acne na yon at nagkukos ito ng scars kapag ito'y naghilom. Ang acne o tigyawat karaniwan daw lumalala dahil sa hormonal imbalance at skin irritation. Pero sa kaso ni Farah, posible pa raw nakalala ang paggamit niya ng set na pampaganda. Karamihan daw kasi sa mga nabibili, lalo na sa mga palengke at bangketa, anti-aging lamang at hindi talaga panlaban sa acne na posible rin daw hindi akma sa kanyang skin type. It can be potentially irritating to acne patients, especially those who have active acne. No? Dapat yung mga tinatawag na acne set. No? Dapat yung mga acne medications that contain antibiotic in the form of clindamycin, erythromycin. Payo pa ni Dr. Jean, kung gagamit ng bagong beauty product, mas makabubuti raw na magpa-patch test o subukan muna ang produkto sa bahagi ng leeg at braso para malaman kung may idudulot itong allergic reaction. Para maiwasang magkaroon ng acne breakout, iwasang gumamit ng mga oily products. Sa halip na matapang na sabon, mainam din daw na gumamit lamang ng mild soap o cleanser. Iwasan din kumain ng matatamis at dairy products. Lalo't nakaka-trigger ito sa pagdami ng tigyawat. Higit sa lahat, huwag na huwag itong puputukin o ipapop dahil po pwedeng maimpeksyon at magsugat at magpeklat. Kapag ganitong severe ang acne mo, namumula pa siya, so hindi ka muna pwedeng gumamit ng mga glycolics, tretinoin kasi pwedeng mag-worsen. Kailangan muna natin to calm down the bacterial infection. Dapat ma-assess muna ng isang doktor ano bang klaseng acne meron siya. Sa tulong ng isang aesthetic center, si Farah, 6 na bang sumailalim sa acne treatment. Yung nakita ko yung post ni Miss Farah, sobra akong naawa sa kanya. Alam ko sa sarili ko na may kaya akong gawin and kaya ko siyang tulungan ulit. Hanggang sa ang dati tadtad ng tigyawat niyang mukha, unti-unti na ring kuminis. Presenting Farah version 2.0. Sobrang confident na po ako kasi nakakalabas na po ako ulit. Nakikita ko na yung mga friends ko. Wala na akong ano na pag nakita nila ako na baka matakot sila sa akin, ganon. Ngayon, hindi lang ang dating niyang glass skin ang unti-unting bumalik kay Farah, pati na rin ang kanyang kumpiyansa. 5, 19, 11. Yung 12 naman, hindi mo din. 15 na daw. 16. Congratulations. Naiyak ako. Nanlaki ang mga mata ng 25 anyos na si Jasmine matapos ang kanyang eye operation. Sa loob kasi ng halos 2 dekada, ng pagsusuot ng salaming umabot ng 1,025 na grado sa kanyang mga mata, malinaw na siya ngayong nakakabasa. Wala, buwan ko bumiyak. Lilinaw pa yan everyday, ha? Kung mo kukusutin, hindi na, no? Congratulations. Welcome. Ano ang operasyon na ginawa sa kanya? Bilang photographer, puhunan daw talaga ni Jasmine ang kanyang mata. Lalo't dapat may mata siya sa pagpitik ng camera. Si Jasmine kasi may high myopia, kondisyon kung saan siya'y nearsighted o nakakakita lamang sa malapit. Kapag po walang salamin or contacts, as in sobrang blurred talaga. Kapag ka magse-cellphone po ako, sobrang lapit na ganito na, as in halos wala nang isang dangkal. Tapos pag may titingnan po ako, kunwari may babasahin, sobrang lapit din. Hindi ko po makita kung ano yung shampoo or kung ano yung conditioner. Minsan inaamoy ko na lang. Kaya si Jasmine nangangamba ring tuluyan ng mabulag. Pumasok sa isip ko na baka di ko na makita yung mga mahal ko sa buhay. Kaya para maremedyohan ang kanyang paningin, si Jasmine gumagamit ng contact lens at salamin. Sobrang dami, hindi ko na po mabilang. Kasi po, after 6 months or 8 months, nagpapalit na po ako. Clear contact lens po, walang kulay. Hindi ko po maiwasang hindi makatulog. Kahit suot yung contacts, paggising ko, sobrang dry, medyo mahapde. Tinitiis ko na lang po.
Pero sa paglipas ng mga taon, lalo pang tumaas ang grado ng kanyang mata na umabot nga sa 1025. Sa kapal nga ng lente ng kanyang salamin, super nerd na raw kung siya'y tawagin. Pagka nakasalamin, talagang mapagkakamalang sobrang talino. Duda ni Jasmine, ang salarin sa malabo niyang mata ang madalas daw na paggamit niya ng gadgets. Kasi sa business ko po talaga, hindi ko maiwasang di mag-cellphone. Maghapon po talaga, cellphone kaharap ko or laptop. Makailang beses na rin daw siyang nagpakonsulta sa espesyalista sa mata. Pinayuhan siyang sumailalim sa tinatawag na clear lens extraction. Pero nanlaki raw ang kanyang mga mata dahil ang operasyon aabot ng 170,000 pesos. Yung dala naming pera nun, pang LASIK lang talaga. Kasi po kinumpute ko lahat ng expenses namin. 170 na. Para hindi mamuti ang mata kahihintay ng solusyon sa kanyang kondisyon, si Jasmine dumoble kayod sa trabaho. Nagtrabaho po ako ng nagtrabaho. Parang gusto na din talaga ni Lord. Nito man araw-araw. Sunod-sunod po yun, naging tanggap ko. Nakaipon ako. Tinulungan din po ako ng mga magulang ko, si nanay, si papa, sa naging total ko. Na hindi ko ina-expect na ganun kalaki aabutin po. Matapos ang 2 taong paghihigpit ng sinturon, si Jasmine nakapag-ipon. Hanggang nito lamang April, sumailalim na siya sa clear lens extraction. Matapos ang screening, pinatakan na ng anesthesia ang kanyang mga mata. Gising din si Jasmine nang gawin ang operasyon. Sasabihin ako ni Doc na wag po akong pipikit. Wala naman po ako naramdamang sakit. As in, normal lang. Na-feel ko lang na may ginagawa sa mata ko. Dito, kinayod ang natural lens ng kanyang mga mata. Tinanggal at saka pinalitan ng synthetic lens. I remove the natural lens and replace it with an intraocular lens that would allow the patient to see better near and far without eyeglasses. People who have very, very high myopia or mataas ang grado, a lot of them have very, very thick relative to the dimensions of the eye. We call these errors of refraction, and what we do are corrective measures. Sa isang kisap mata, wala pa halos 15 minuto natapos na ang operasyon ni Jasmine. After surgery ko, pinaupo ako ni Doc. Ayun, nabasa ko po. Sobrang linaw. Sobrang linaw talaga nabasa ko. Makalipas ang higit 2 dekada, malinaw na siya ngayong nakakakita. Ang sarap pala sa pakiramdam, sobrang linaw. As in, kada maliit na detalye nakikita ko. Nabasa ko na yung hindi ko mabasa nung before surgery. 5/19/11. Natatandaan ko pa nga po ngayon, 5/19/11. Naiyak ako. Huwag kang umiyak. Huwag mo kukusutin. Gayunman, ang mga sumasailalim daw sa ganitong operasyon, madalas daw mag-dry o manuyo ang mga mata. These are post-operative medications which we give, antimicrobial, anti-inflammatory, and some lubricants to keep the eye moist and comfortable. Paglilinaw pa ng ophthalmologist na si Dr. Noel Laksamana, hindi raw gadget ang dahilan ng paglabo ng mata ni Jasmine. Ang high myopia raw kasi namamana talaga. Gadgets are fine. They are safe. They will not destroy your eyes. If you need eyeglasses, yung tamang grado, yun ang gamitin nyo. Para rin maiwasan ang mabilis na paglabo ng mata, iwasang magbasa sa dilim. You need ample light in order to avoid your eyes from straining. Bawal magkusot na mata. So kung makati yung mata mo or may debris, you can use cotton tips, cotton pledgets. Use and throw away. Ayon kay Dr. Laksamana, importante na sundin po natin ang 20-20-20 rule. Ano yan? Eto, sa bawat paggamit po natin ng 20 minutes ng ating gadgets, kailangan ipahinga po natin ng 20 seconds ang ating mga mata at tumingin 20 feet away. The number one cause of irreversible blindness is diabetes. Complications of diabetes sa mata. Go to your favorite eye doctor. Magpa-check kayo kagad, especially kung malinaw na malinaw pa yung mata nyo. Huwag kayong nagmamadali pumunta sa doktor kapag nabubulag na kayo. It might be too late. Early identification, early intervention is the key to preserve the vision.
Ngayong luminaw na ang paningin ni Jasmine, mas namulat din daw siya kung gaano kaganda at kung minsan kakumplikado ang ginagalawan nating mundo. After nung pagkaka-surgery ko, mas luminaw na lahat ng mga nakikita ko dito sa mundo. Talagang as in maliliit na detalye, talagang sobrang na-appreciate ko na ganun pala kaganda talaga. Naiyak ako. Huwag kang umiyak. Huwag mo kukusutin. Hindi na, no? Congratulations. Kalahi sila ni Bugs Bunny. Mahilig pumapak ng halaman. Mahaba rin ang kanilang tenga. Malaki ang ngipin at kalimitang garuler lamang ang taas. Kaya, napa-What's Up Doc kami nang isend sa amin ang litrato ng isang kuneho na ang sukat gahigante. Ang giant bunny na ito, nasa 24 to 26 inches ang laki at tumitimbang ng hanggang 7 kilo o mas malaki pa sa sanggol. Pet ng rabbit lover na si Nico mula Baliwag sa Bulacan. Naumpisa namin siya nung nagregalo yung tatay ko ng pet type na rabbit. Hindi ako nag-alaga talaga ng giant dati kasi hindi ko yun alam. Si Nico may 9 na alagang kuneho. Ang pinakaagaw pansin daw sa mga ito, ang Flemish Giant Rabbit, na isa raw sa mga pinakamalaking breed ng kuneho sa mundo. Meron din siyang breed ng Lionhead Rabbit na ang mukha mistulang leon. At ang cute na Holland Lap Rabbit. Dito lang talaga yung sa loob, parang din. Kaya talagang kalmado siya, sanay siyang kargahin. Everyday nilalakad namin sila pa isa-isa. Alam niyo ba na bukod sa pagiging pet, delicacy rin ang karne ng rabbit sa iba't ibang parte ng mundo? At in fact, dito po sa Bureau of Animal Industry sa ating bansa, dinarekomenda na yan bilang alternative meat to pork and beef. O, di ba? Ano nga kaya ang lasa at ang benepisyo ng pagkain ng rabbit meat? Panoorin po natin ito. Sa rabbit farm na ito sa Santa Maria sa Bulacan, ibinibenta ang rabbit meat na ready to cook na. Negosyo ito ni Michael Evangelista. Talagang pang-consumption namin. Pang-rabbit meat talaga yung target namin. Tapos secondly na lang yung magbe-breed kami ng mga pure para sa mga breeders din na gusto mag-alaga ng rabbit. Meron sila ritong 21 kuneho, 11 rito ang mga breeder. Kapag lumaki ang mga anak nito, sa kanila kakarnihin. Ang pinakamalaki namin ngayon, ito, si Ira. Bali ano siya, F2FG. Cross siya sa Flemish Giant. Kaya malaki siya. Tumitimbang siya ngayon, nakadiet siya. 4.7 ang timbang niya ngayon. Ginawa namin siyang breeder kasi maganda nga siya, malaki. Bali, pwede namin siya maging source ng magagandang meat. Friendly mang tingnan, tuso rin daw ang mga kuneho. Isang tanda ng nagra-rabbit, lagi nakakalimot, medyo matulis din kasi yung kuko nila. Alcohol lang. Wala naman kasi silang rabies na delikado sa tao. Ang karne ng kuneho, pwede rin daw gilingin para gawing siomai. Siomai gosh! Ngayong araw, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng rabbit siomai. Unang lalagay natin yung ground rabbit. Gumamit tayo ng 750 grams na ground rabbit meat. Katumba siya ng kalahating kuneho. Next nating ihalo yung harina. Make sure lang na napiga natin yung repolyo para mabawasan yung water niya. Sunod naman, yung carrots, chop na sibuyas, chop na kinchay, paminta, oyster sauce, toyo, at bawang. Isang itlog. You just have to mix it, wrap it, and steam it. 95 pesos ang benta rito kada sandusena. Liban sa rabbit siomai, in demand din daw ang kanilang rabbit tapa at rabbit tocino. Ano naman kaya ang lasa? Hindi muna namin sinabi sa kanila na karne ng kuneho ang kanilang titikman. Masarap po siya, malinamnam. Tingin ko, feeling ko mas masarap siya pag may kasama na kalamansi. Nakakabusog. Masarap din po. Malinamnam, tas matamis. Malambot pa yung karne. Malaramdaman mo kapag sinabi kung karne siya.
Pareho. Totoo nga. Masarap siya. Okay lang, kung nakain naman yun, di ba? Ngayon pa lang kung sakasakali. Nagulat ako dahil sa kuneho. Masarap. Hindi kagaya ng ibang siomay. Eh, parang giniling talaga yung laman. Yung iba kasi, harina. Harina. Yummy. Eh, parang baboy lang din ang lasa eh. Eh, kasi normal na kinakain din dito yun eh. Sa totoo lang daw, ang karne ng kuneho mas healthy sa nakasanayan nating meat. So, mas mababa yung fat content niya compared sa beef, chicken, and pork. Perfect siya para sa mga nagpapababa ng cholesterol tulad ng mga tao na may cardiovascular disease like hypertension, mga merong diabetes, nagka-calorie deficit, tsaka mga taong buntis dahil sa vitamin B12 na nagpe-prevent ng birth defect. Medyo mahirap pa talaga ngayon, di pa siya tanggap ng tao. Wag silang matakot mag-try. Unang-una, wala namang mawawala. Tsaka mga expert na rin nasasabi na mas healthy ang rabbit meat kumpara sa ibang mga karne. Ang mga cute na rabbit, para sa ilan, hindi lang basta cute na mga pet. Ang karne nito may nutritional benefits ding malupet. At nakaisang oras na naman po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. And of course, magpapasalamat din po tayo sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez for joining us this morning. Thank you, Doktora! Salamat din sa iyo, Connie. And until next Saturday, mga kapuso, magkikita-kita pa rin po tayo para sa iba pang topic pangkalusugan. Pag-usapan natin yan dahil, sabi nga, iisa lamang hong ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. Ako po, si Connie Season, ang inyong kaagapay sa kalusugan. At ako naman yung dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Kalusugan ay dapat tututukan. Mga Pinoy laging tandaan. Unahin ang kalusugan. Pinoy sa lahat ating katawan. Kaya dapat itong pangalagaan. Laging tandaan. Unahin ang kalusugan. Pinoy